Kung ito, maganda ang pagkakahawak ng liderato ng PIDEA sa kampanya natin sa illegal drugs, disin sana meron tayong nadakip na tao, hindi lang driver o courier. Kami nung panahon namin, itong ganitong kalaking volume, hindi basta-basta mailalabas ito. Kung ito talagang pinag-aaralan at tinatrabaho, 24/7 namin binabantayan yan. Bakit? Sinusundan namin yung mga personalidad sa likod nito. Kung yan ay bodega, lutuan, sino yung mga marketing officer, sino yung mga chemist, sino-sino pa yung mga taong involved. Bago namin pitasin yan, sinisiguro namin na talagang pagka dumating yung tamang panahon, kagaya niyan, may nahuli. Isa-isa na namin kumbaga sa lahat yan huli. Ngayon, ang nangyari, sa halip na proactive ang approach ng gobyerno, nagiging reactive. Bakit? Kasi ngayon pa lang sila nagkakaroon ng investigation. Post-investigation yan. Kung ako man itong sindikato, nahuli yung aking mga, yung aking mga epektos, magpapakalat-kalat pa ba ako sa kalye? Hindi na. Magtatago na ako. Magtatago na yung mga personalidad na nasa likod niya kasi nahuli na ebidensya eh. Di ba? Sino naman si Raulo ang kakalat-kalat pa nahuli na ebidensya? Di ba? Wala na. Kaya ang sinisisi ko is yung gobyerno. Naging incompetent sila sa kanilang mandato. Kung ang mga ahente alaga nila, talagang binubusog nila, iyan magtatrabaho ng kusa. Ang tanong, bakit nagkakaganito? Kung hindi pa aksidenteng naharang sa checkpoint yan, hindi makukuha yan. Ako talaga nagpapasalamat din talaga ako sa Diyos dahil kahit papano, may mga pulis tayo dun sa field na hindi nasilaw. Sila-sila lang yung nandun eh. Kung yan, pag iinteresan pa ng mga pulis, wala na. Buti na lang hindi nasilaw. Nagkaroon na tayo ng mga kasong ganyan na talagang yung mga ebidensya, ebinulsa. Di ba? Pero Sir Jojo, pwede bang, kumbaga, pwede pa siyang hindi mo na ibulgar? Kasi considering hindi pala anti-drug operation yung nangyari, kundi, it so happen, maswerte lang na dumaan doon sa checkpoint. No? So kumbaga hindi taga siya yung tiniktikan nila ito, sinundan nila. Pwede pa itong itago muna pansamantala kasi tsaka pagugulong yung investigasyon nakahanda na yung mga posibleng involved dito sa droga na ito. Alam nyo, babaguhin natin ang batas, lalo na yun doon sa chain of custody, no? Doon sa Section 21 ng Republic Act 9165. Kasi immediately upon upon confiscation o seizure, dapat yan magkakaroon kagad ng inventory. Initial custody ng illegal drugs, dapat ima-markings kagad yan ng kung sino yung nakahuli. And doon sa team, dapat nag-e-elect sila o nag-a-appoint sila ng seizing officer para hindi magulo. Kung sino lang yung taong in charge doon, siya lang ang mayroong karapatan na humawak ng ebidensya. Otherwise, pagkayaan nakontamina at nasira yung chain of custody, madidismiss yung kaso. Nako. Napakasensitibo ng pagtrato sa ebidensya. Kaya nga dapat pagdating sa mga anti-drugs operation, hindi po pwedeng como ikaw ang team leader o ikaw yung hepe ng basta-basta ka gagalaw dyan. Hindi, wala kang karapatan dyan. Ang may karapatan lang dyan yung mayroong initial custody. Yung personnel na nakatalaga dyan para doon sa pag-iinventaryo niyan. Yung pagmamarkings, kung sino nagmarkings niyan, siya lang ang may karapatang humawak dyan. Siya yung magta-turnover. Kung meron mang ibang kamay na humawak dyan, mag-execute siya ng affidavit. Ngayon po, para sir, yung chain of custody hindi nasisira. Kasi dyan magiging butas eh. Ngayon po sir, binigay na sa PIDEA yung mismong mga illegal na droga.
after ilang araw, 2, 3. Sapat na ba 'yon ng mga araw para makumpleto lahat ng mga dokumento bago na i-transfer? Para kumbaga at least magiging pulido pa rin yung pagkakaso? Ang PIDEA kasi siya yung talagang tinutukoy sa batas na siyang in charge sa ganyan. Kaya kahit anong operating unit o law enforcement units ang nakatagpo doon sa siya talaga yung merong authority na humawak o mag-custody ng ebidensya na ganyan. Basta hindi lang masisira yung provision, yung sinasaad ng provision ng Section 21 doon sa chain of custody. Kagaya niyan, yung mismo nag-markings, siya rin yung magde-deliver niyan. Oh, stricto pala Diyan sa talaga yun, laboratory. I-receive yan sa kanya. Marami ng mga kaso, sir, na technical lang. Oo, maraming na-dismiss. Maraming na-dismiss na tungkol sa mga technicalities, lalo na yung pagsunod dyan sa chain of custody. Kasi nga, kaya ginawa yan ng Kongreso, yung inamend yung 6425. Yung Republic Act 6425 yung Dangerous Drugs Act of 1972, kaya inamend dyan, nilagyan pa ng safeguard para maiwasan yung mga lang basta ng ng ebidensya. Planted. Ito talaga tinatratong sagrado yung ebidensya. Sabi ko nga kahit na sino, kahit na mayor ka pa, senador ka pa, presidente ka pa, wala kang karapatang humawak ng ebidensya. Ang pwede lang humawak niyan ay yung may initial custody o yung mismong seizing officer. Siya lang ang may hawak. Or else, pag hinawakan nila yan, mag-execute sila ng affidavit. Opo. Kasi ibig sabihin, nakontamina yan. How about yung sir? Kasi maraming nagtataka na mga taong bayan, yung mga netizen, nagkokomento. Dahil biglang biglang nagbago yung halaga, biglang nagbago yung timbang noong kontrabando. Natural ba yan na nangyayari ang mga ganyan, sir? Bakit kaya naglalabas agad-agad ng kung hindi pa pinal? Baka meron ding mga ma-technical na naman sila ukol dyan. Alam mo, yung sa ganyan, normal yan, lalo na minsan may nagsasabi, 2 tonelada yan, 3 tonelada. Pero doon sa actual na, sa actual na kasi tinitimbang yan tinitimbang yan sa laboratory service o sa crime laboratory, Opo. Tinitimbang yan, yun yung official weighing ng ebidensya. Kagaya niyan, minsan kala mo 1 gramo, 1 kilo. Pero kulang pala ng 2 guhit o 1 guhit. So sa 1 kilo, halimbawa, 1 guhit ay 100 grams. So pagka sinabit mo yan, approximately 1 kilo o 1,000 grams, pero pagdating sa official weighing, lumalabas 900 something grams lang. So yun yung pagbabasya. Kasi maaari magkamali doon sa actual weight dahil nga tinatansya ng mga ng mga opisyal o ng mga operatiba mismo. Kung wala silang panukat. Pero kung may panukat at yun ang tinanggap, ay may problema tayo ron. Nagkaroon ng kupitan. Yung sinasabi nila na transshipment point itong Pilipinas, ganun na ba ang trend ngayon? Kumbaga hindi talaga target o hindi galing dito, dinadaan lang dito sa Pilipinas. Yan na ba yung common? Or dati ba, ano ba ang estado ng yung drug situation natin dito sa Pilipinas po, Sir Jojo? Alam nyo, dati pa, kasi ang Pilipinas ang isa sa mga paboritong transshipment point. Kasi unang-una, marami tayo, hiwa-hiwalay kasi yung bansa natin Kung bagsa, pulo-pulo yan, sabi niya, 7,100 island, more or less, Ngayon, ang isa pa, yung ating, yung ating corruption na nangyayari doon sa mga port of entry. Kaya, kung bagsa, dito, malimit na nagiging nila ito nagiging hub itong bansa natin. Transshipment point, dati na yan. Hanggang ngayon naman, totoo. And dito po sa mga ganap nito, kasi nagdududa talaga yung ating mga kababayan, kaya nga nababanggit nila
parang scripted. Kasya ba yung ganoon na halaga ng illegal na droga? Meron na bang instance na kagaya nito sa mga nakalipas, Sir Jojo? Alam nyo, in fairness, kung ako ang magsisenaryo, gagandahan ko. Ibig sabihin, pagka pulis ang magsisenaryo niyan, gagandahan ang kwento. Pero yung ganyan naman, hindi naman sa akin, sa tingin ko naman talaga, yung volume na nakuha diyan sa talagang yun yung yung laman nung ilang beses na rin kami kasi naka-experience sa mga trabaho na may mga Pero yung ganyan na sabi ko nga, kung yan parang kung sinasabi na scripted yung gagandahan na. Mag-script ka na lang, di gandahan mo na. Di ba? Yun yun yung Mm-mm. And itong mga, kasi pwede rin kasi mag-isip ang mga kababayan natin. Tingnan nyo, bumalik ulit yung illegal na droga kasi hindi na natakot. Kaya ganito na lang kabulto, kalaki, walang takot na binabiyahe yung mga illegal na droga. Ano po ang reaction nyo doon? Yun nga ang isa doon sa problema natin. Kung noong dati na nagkakaroon talaga ng talagang mahigpit, nagkakaroon talaga ng tumbahan, ngayon pa na talagang maluwag yung treatment sa kampanya ng illegal drugs. Kasi kahit kami, biro noon, nag-umpisa kami 2014 itong grupo namin. Talagang minomonitor namin yung mga activity ng mga law enforcement agencies. Ngayon, nakikita namin, bumabalik. Ang mahirap kasi, kapag ka naging malambot ka sa kampanya, walang mangyayari kasi mismong yung nanghuhuli ang siyang involved dyan. Yun ang problema. Kapag ang leader malambot, lolokohin ka ng mga inuutusan mo. Hindi po pwede, mawawalan ka ng command ikaw yung nandiyan sa sa taas. Pero yung mga inuutusan mo, nakikita ka na malambot ka, wala, lolokohin ka nito mga ito. Pakatandaan natin, hindi mga yung mga yan, humaharap sa kriminal, pero mas kriminal pa sa mga kriminal. Kaya nga, pagka yan, nagpauto ka dyan sa mga yan, walang mangyayari dito sa bansa natin. Malambot ang leader, malambot din yung sistema. And marami rin po muna kasi may tuturing ba na anti-drug operation yung nangyari, naswertehan nga na parang ipinagmalaki agad. Ganito yung bloodless. Yun agad yung bloodless. Kasi ito, hindi ba ituturing na drug operation? Anti-drug operation. Ang anti-drug operation, unang-una, covered siya ng ng pre-operation na report at saka ng authority to operate. Merong certificate of coordination diyan, Yan, nahuli sa checkpoint, hindi sa anti-drug operation. Malinaw na malinaw kasi kung yan anti-drug operation, nahuli nila yung kung sino yung may-ari niyan. Di ba? Ganyan kalaki. Ganyan kalaki na dalawang more or less 2 tons pero wala kang mahuli na personalidad. Kasi kung ako ang magtatrabaho niyan, talaga hindi ko muna pipitasin yan. Dadaan ng checkpoint yan, pasasabihan ko yung checkpoint, huwag niyong harangin yan, sinusundan namin yan. Gusto namin maiuwi niya yan sa kanila. Kasi nandun yung tatay niya, nandun yung nanay niya, nandun yung buong angkan niya. Yun ang huhulihin namin. Di ba? Kasi kung yan, anti-drugs operation, mas ba't huli sa checkpoint? Naalala ko pa nga, Sir Jojo, pag may operation yung PDEA, halimbawa, nagpadala ng kontrabando, di ba? Hindi haharangin doon sa kung saan galing. Dapat babagsak mo na dito at kung sino yung, hindi lang may nakapangalang consignee, kung sino yung consignee, dapat meron talagang mag-claim. Pero hanggang sa walang mag-claim, kung hanggang walang mag-claim. Pero, kumbaga, marami na rin ako, nakasama na rin ako sa operation ng ng PDEA, naalala ko doon sa Pampanga.
nagtanong ako doon sa mga agent, paano nyo ba trinace na merong mini laboratory dyan? Ang laboratory naman doon na Sir Jojo ay yung ginagamit na tubig. Parang hiwa-hiwalay na siya, hindi talaga yung nandoon yung lutuan. Parang isang Yan ba yung sa Santa Rita? parang nakalimutan ko, basta yung sa Babuyan, 2016 yata yun, basta panahon yun ni PRRD, na nasa underground yung parang lutuan. Parang iba-iba pa lang ano yan. Hindi siya pwedeng isahan lang kasi kung isang operate lang, timbog agad. So parang iba yung para sa tubig, para sa paggawa ng ano, iba-iba. So ang ginawa pala ng PDEA agent, talagang nag-apply siya as driver hanggang sa... Kasama ko. Oo. Kasama ko yung undercover dyan. Oo, tapos parang bumilib ako na nag-apply siya as driver, tapos ilang buwan talaga nag-casing kasi parang magdududa sila yung paggabi ay merong doon sa area na yun, kasi underground yun eh. Hanggang sa para lang makapunta siya doon sa lugar na yun, sinadya niya na, kasi nandun yung lagayan ng pang-crudo niya, sinadya niyang isisip-sip yung ano, uubusin yung sa truck niya para makapunta siya doon sa area, makakuha siya hanggang sa na-discover doon. Tapos sa likod, maraming mga pato and mga baboy para hindi maamoy yung kung ano man yung niluluto nila, at yung pato pang-alarm in case na merong mga operation. So, sabi ko ganyan pala ka pag nag-imbestiga sila. Tapos ito, naswertehan lang, napakaswerte talaga at dumaan lang dumaan lang sa ano. So kumbaga hindi pa maituturing na drug operation pala ito, Sir Jojo. Hindi pa. Kasi checkpoint yan eh. Ang anti-drugs operation, kumbaga sa talagang meron tayong tinatawag na presumption of regularity, no? Ito yung nag-uumpisa tayo doon sa mga documentary process in accordance doon sa PDEA Manual of Operation. Sabi nga, no, pagka magkakanda ka ng anti-drugs operation, meron kang pre-operation report, meron kang authority to operate, dadalhin mo yan sa National Operation Center o doon sa Regional Tactical Operation Center para bibigyan ka na yan doon sa, ngayon tinatawag nila formis, yun, bibigyan ka ng certificate of coordination. Yun yung yung magli-legitimize doon sa iyong ikakandak na anti-drug operation. Opo. Pag wala ka doon, illegitimate. Pero Sir Jojo, yung operation. ano po yung magiging magandang batayan sa kasalukuyang sitwasyon patungkol sa problema natin sa illegal na droga? Kasi marami tayong mga commenter dito sa kanilang mga lugar, mga netizen, pati rin yung mga nakakausap ko minsan, sinasabi nila, bumalik sa amin dati nung panahon ni PRRD, talagang walang mga tambay, wala ganito. Ngayon talagang kahit tirik yung araw, nag-aabutan ng mga kontrabando. Isa rin ba sa pamalatandaan maliban dyan ay pag nagmura ang illegal na droga, ibig sabihin, balik ulit sila sa dati, Sir Jojo? Ano bang maging batay? Baka, pagka ang drugs nagmura, ibig sabihin, over yung supply. Ang kailangan kasi natin dito is political will. Maraming pakiusap. Kung ikaw yung nag-enforce ng batas, maraming makikiusap sa iyo dyan. Unang-una, yung mga kasama mo sa politika, lalo na, kagaya niya, ganito, kaibigan ko yan. Ito, kamag-anak ko yan, di ba? Halimbawa, kagaya niyan, may mga nahuhuli. Allegedly, kaibigan ng mga politiko. Kaya, ang nangyayari, nawawala ng gana yung mga ahente, yung mga operatiba. Kasi, biro mo, tinatrabaho nila, puhulihin, tapos pawawalan. Anong magiging damdamin ng mga operatiba? Samantala ito mga operatiba na to, talagang buwis-buhay ito mga ito. Di ba? Bago ang negotiation process, talagang biro mo, halos dyan na natutulog sa kalsada. Naranasan ko mga kalsada. Hindi biro. Talagang kapag kaiyang target, talagang sinusundan namin yan. Kung sino makausap niya, susundan pa rin. Kung sino makausap niya, susundan pa rin. Nanganganak yan. Kaya nga ako, nanghihinayang ako dito sa pagkakahuli rito, doon sa 13 billion more or less, tapos walang nakuhang personalidad sa likod nito. Bakit? Tsaka pa mag-imbestiga yata eh. Oo, kasi hindi biro ito. Ibig sabihin, malaki ito. Napabayaan ng gobyerno. Sayang yung pondo. Bakit pa tayo nagdadagdag ng pondo
kung hindi mo naman pala kaya gampanan yung inyong mandato. Biruin mo. Sampal ito doon sa mga nakaupo, lalo na doon sa lead agency, which is PIDEA. Diba? Hindi naman sa wala akong masakit sa akin yan kasi galing ako dyan. Pero sana naman ginagawa yung trabaho. Kung maganda ang relationship ng PIDEA leadership sa kanilang mga tauhan, magbibigay ng magandang output yan. Kung pangit ang input, pangit din ang output. Yan yung Sabi ko nga kung ang liderato ng PIDEA, siya doon sa mga tao niya, talagang suportado niya, bibigyan ng magagandang trabaho. Mangyayari siguro Ba't kita bibigyan ng trabaho? Hindi ka naman sa amin, di ba? Kaya siguro, Sir Jojo, hindi mo maiwasan na mag-comment ang taong bayan na parang scripted, parang hindi totoo. Kasi maraming maraming mga inconsistencies, maraming mga tanong sila na hindi agad nasasagot siguro dahil sa kakapanood nila. Parang alam na nila siguro kung ano yung legit na operation, ihahambing nila. Naging mapanuri na rin siguro yung ating mga kababayan kaya nakaka-come up sila ng mga ganitong mga pahayag po, Sir Jojo. Alam mo, hindi natin maaalis yan sa taong bayan kung ganun man yung magiging magiging perception nila doon sa outcome niyang pagkakatuklas diyan sa na yan. Pero ganun talaga sa akin ang talagang nakikita ko na may pagkukulang talaga diyan is yung ahensya ng gobyerno na may mandato para dyan sa problema na yan ng illegal drugs. Kasi sa akin, nakikita ko naman kung yan ituturing na set up o kung paano man sana ginandahan na nila. Diba? Kung sa akin lang sa akin, ito ay personal na opinion ko lang kung yan ang tagawin lang nila na parang wala. Ang nakikita ko dyan, ginamit nila yung issue, yung pagkakahuli dyan para palabasin na nagtatrabaho sila. Which is mali. Kasi hindi nila po pwedeng tawaging anti-drug operation yan dahil yan nahuli lang sa checkpoint. Kung ako ang team leader o ahenteng in charge na nagtatrabaho dyan, hindi ko paharang sa checkpoint yan. Ipahahatid ko yan dun sa destination para makuha ko kung sino yung dadatnan yan, yung tatanggap niyan. Opo. Di ba?